Bumalik ang Good Morning, Kuya. Kayo na napanood natin ang mga inspiring stories kasama si Kuya Daniel Razon sa ating segment na Rise and Shine. At ngayon, ituloy-tuloy muna natin ang ating public service para sa ating mga kababayan. Tama! At ito, no, para sa mga nag-iisip ng ipe-prepare na breakfast para sa inyong loved ones, meron akong isi-share sa inyo mga kasangbahay masarap at easy to make na breakfast. Kaya abangan niyo po mamaya kung ano ang ating dish na yan. Kaya magpe-prepare na ako ha. Iwan ko muna kayo dito. Sige. Go. Ipagluto Pagkain mo natin kami ng yan eh. masarap. Yeah. Oh. Pero bago natin tikman ang masarap na breakfast mula sa ihahanda ng ating munting kusinera, umpisahan muna natin ang bagong linggo sa magandang balita at important advisories. Paalala po sa mga kababayan nating lumulusong sa baha, lalo na sa mayroong mga sugat sa paa. Ako, mag-ingat po tayo sa leptospirosis. Usong-uso yan lang ngayong tag-ulan. Kaya paalala po ng PhilHealth kung kayo ay lumulusong sa baha at agad kayo magpa-check up sa inyong mga yakap clinics para maresetahan kayo agad ng doxycycline. Ang gamot na yan ay makukuha nyo po ng libre sa inyong mga yakap gamot facilities. Kung sakali naman na kayo ay magkakaroon ng komplikasyon sa leptospirosis, may mga PhilHealth benefit package na pwedeng magamit ang mga PhilHealth members. Para sa moderate to severe complication, may benefit package ang PhilHealth na 170,000 to 411,000 pesos. Para sa ibang impormasyon, maaari may pag-ugnayan sa hotline ng PhilHealth na 0286622588. Lalo na sa mga nagtatrabaho, siguro kunyari nabaha ka lang ng isang beses, kunyari na-stranded ka, maganda pa rin magpatingin. Pero kung kunyari sa trabaho nyo talaga, di may iwasan, napapalusong kayo sa baha, mas maganda po meron tayong prophylaxis para hindi tayo magkaroon ng sakit. Tama! At para sa mga kababayan nating may alagang baboy, nagpaalala ang Bureau of Animal Industry dahil ngayong tag-ulan, mataas ang panganib ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa National ASF Prevention and Control Program, madaling kumalat ang ASF virus dahil sa kondisyon ng kinalalagyan o kulungan ng mga alagang baboy. Kaya para maiwasan ang ASF ngayong tag-ulan, paalala ng ahensya na ugaliing linisin o i-disinfect ang mga lagusan ng tubig, kainan at kapaligiran ng mga alagang baboy at siguraduhin walang butas ang bubong ng kanilang kulungan. Pangalawa, kung may alagang baboy kayong namatay dahil sa ASF, tiyaking may lalim na 6 meters ang paglilibingan sa mga ito. Dahil kung mababaw ang pagkakalibing, maaari itong lumutang at maaaring lalong kumalat ang virus o sakit na dala nito. At pangatlo, kung napansin ninyo na ang alaga ninyong baboy ay may sakit, tumawag agad sa lokal na veterinaryo o sa hotline ng National ASF Prevention and Control Program para mabigyan ng kaukulang payo. That's right! Medyo pati pala yung lalim ng paglilibing, no? Ang importante rin pala talaga yun mga kasambahay. Hindi lang tayo basta-basta naglilibing nitong mga baboy na merong ASF. Kaya para hindi na kumalat, hindi marami yung maapektuhan, mas maganda, ilibing natin, sundin natin yung mga rules na ibinaba sa atin. Yan, 6 feet pala, 6 feet. 6 meters. 6 meters. Meters. Kaya nag-isip nga ako, ang alam ko, 6 feet nga. Kala 6 meters kailangan, mas malalim. 6 meters. So yung mga 6 meters, around 12. Doble. De, pero ang kailangan lang daw is 6 feet lang. 6 feet. Pwede na yon. Pwede na yung 6 feet. Okay. Safety. Sige. Kung gusto niyo naman mas malalim, then good. Laliman niyo. Okay din din naman. Okay, sige. Ito, good news sa mga taga Valenzuela City dahil mayroon libreng HPV vaccine para sa mga kababaihan. Maaring magpabakuna ang mga kababaihang edad 9 hanggang 14 years old. Pumunta lang po sa inyong barangay health station at mas maigi po na kasama ninyo ang inyong mga magulang. Dala ang kanilang ID at magdala rin ng ID at birth certificate ang babakunahan. Para naman sa mga nakapagpabakuna na ng HPV, maaari niyong dalhin ang inyong HPV vaccine card para sa inyong ikalawang dose. Ang HPV vaccine ay tumutulong na maiwasan ang cervical cancer
at genital warts. Perfect. Yan. Kukumpleto Mas bata. na natin yan. Oo. Mas bata, mas okay. Katulad nung dati kasi, binakunahan po kami ng doctor namin dito sa UNTV. So, in-advise po niya na mas bata, mas okay na mag-start na sila ng bakuna. Tapos, merong edad, kapag ka 40 plus ka na, hindi na sila advisable kasi wala na magiging effect. So, kung hanggang kaya po ninyo, kasi mahal ito sa mga doktora. Oh, at I think umaabot ang isang shot ng 9,000 pesos pataas. Ilang beses yun? 3 beses. Ay. Tatlo. So, ano nyo na to, i-take advantage nyo na Yeah. kasi para din sa ating mga kalusugan. Tama. Tsaka libre to, no? Libre. Libre. Yung libre na yan, kung hindi ako nagkakamali, lahat na makakapagpaturok doon sa una hanggang pangatlo, libre na yan. So, dapat vaccine na kayo sa una pa lang para malibre yung iba ninyong vaccine pa. Oo, free HPV vaccine sa mga taga Valenzuela City. Ito naman, another good news rin sa mga taga Pasay City dahil magsasagawa ng libreng theoretical driving course ang Land Transportation Office o LTO sa inyo pong lungsod. Ang mga schedule niyan ay July 2 and 3, July 9 and 19, July 16 and 17, July 23 and 24 at July 30 and 31. Ito ay isasagawa sa LTO Compound Domestic Road, Pasay City. Para po sa mga interesadong sumali, pumunta lang sa Facebook page ng LTO-NCR na @LTO-NCR Official at hanapin ang post tungkol sa free TDC course at i-click ang registration link. Ayun, may libreng theoretical driving course. Daming Ano? libre. Oo, sa mga taga-Pasay, sa mga nagbabalak dyan, take advantage na po yan. Ang pricey rin yun kasi nag-aral ako ng Theoretical. ganyan Oo. eh. At Medyo saka, mahal na rin Oo, talaga. ang advantage pa nito pag sa TESDA, tinuturuan din sila kung paano i-check yung mga sasakyan bago gamitin. Kasi di ba sa driving course, turuan ka lang mag-drive. Pero dito sa TESDA, bubuksan sa'yo yung Meron din. Meron din. Ayun. So, kompletong-kompleto pala. Oo. May bago kayo humawak Grab ng Low Manibela, budgets. tuturuan mo na lahat yun. Pati yung mga signages yung traffic, sa traffic yan. Kailangan matutunan natin yan. At kailangan matutunan din nating magluto kasi medyo Yan. gutom na yung mga kasambahay natin. Kaya puntahan naman natin si Ira, ang ating munting kusinera. Yan! At magluluto-lutoan na tayo mga kasangbahay. Kasi kanina sabi ko, di ba, easy to make lang yung breakfast natin. Kaya ngayon, ang ating dish para sa inyo, ang ating dish ay ponzu pasta. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam ng ponzu, ito po ay citrus soy sauce. Ano po siya soy sauce siya na galing sa Japan. Tapos medyo maasim-asim yung lasa niya. So para ka na rin merong konting lemon or calamansi. So for the ingredients for our ponzu pasta, syempre, kailangan natin ng pasta. So here, nag-pre-cook na tayo ng pasta na binoil natin sa salted water para meron na rin konting flavor yung ating spaghetti na pasta. So meron din tayong garlic, meron tayong canned mushrooms, pero kung may fresh kayo na mushrooms, that's much better kasi mas marami pa siyang flavor. Meron din tayong sesame oil, nandito pala siya sa dulo. Yung sesame seeds natin for garnish. Mas meron din tayong 2 kinds of soy sauce, which is yung ponzu at yung brewed soy sauce. Meron din tayong onion leeks, nandun sa kabila, para po yun sa ating garnish. And then olive oil or any regular oil para lang sa ating pang-saute. Tapos naglagay lang ako din ng gyoza para lang may additional tayong pang-garnish din for our ponzu pasta. At dahil nga sabi ko, mabilis lang tong ating ating tong breakfast. Halika na, magluto na tayo, mga kasangbahay. So ito ay imbento ko lang talaga. Kasi minsan pagka nagki-crave ako ng parang pansit canton ganon, yung maasim na version. Tapos gusto ko shortcut lang. Mahilig ako sa mga condiments talaga. So minsan naisipan ko, parang meron naman ako dito mga condiments ganyan. What if gawa ako ng sarili kong version ng ganitong pasta. Actually, yung mga pasta naman, kahit anong savory na dish, pwede nyong ihalo doon. Tapos magiging, adobo pasta, fritada pasta. Depende, itry nyo. Kayo naman ang makakaalam niyan kung magugustuhan nyo yung lasa. So ako naman, nagustuhan ko naman siya. Sana magustuhan nyo rin. Share ko lang sa inyo, okay? So ngayon, pag mainit na yung ating pan, pwede na tayong maglagay ng garlic. So, saute-saute lang tayo. Hindi naman kailangan golden brown kasi ayaw naman natin na maging siya, parang fried garlic. Just enough para lang lumabas yung aroma. Okay?
Very basic lang talaga kapag pasta eh. Tsaka alam niyo mga kasangbahay, ang ginagamit ko talaga dito usually, hindi spaghetti, udon. Kasi, ewan ko, dahil para mas feel ko siguro yung Japanese vibes. Kasi di ba ang pasta usually for Italian cooking, ganyan, pang spaghetti, aglio olio. So, dahil hindi nga available, kasi medyo mahirap din maghanap ng ng udon, edi kahit yung regular lang na mga pasta natin, pwede na yun, okay? After sauteing yung garlic, lagay natin yung mushroom. Yan. Okay? Gisa-gisa lang until medyo maalis yung moisture ng mushroom natin. Saka kapag kasi nagkaroon sa ng brown effect, sabi ko nga sa inyo, pagka medyo na-sear ang isang pagkain, itlog, ano man yan, medyo, basta sear ha, hindi sunog ha, nagkakaroon siya ng additional na flavor na mas parang mas masarap siya. Ganon. Pero kung di nyo ma-achieve, okay lang naman. Gusto lang naman natin mag-bind yung flavor, mag-marry yung flavor ng ating mga ingredients. Okay? Tak-tak na ng tak-tak yun. Tapos, lalagay na kagad natin yung ating brood soy sauce muna. Kunti lang. Kasi, baka mawala yung citrus flavor ng ating ponzu. So, unti-unti natin siya ilalagay. So, ayan, di ba? Medyo nagkaroon na siya ng kulay. Ooh! The more kasi na nare-reduce yung sauce, mas nagiging concentrated yung flavor niya. So, gusto natin yun. Ayan. Kakaroon na ng browning, pero malapit na siya masunog. Kaya hihinaan natin. Tapos, lagay tayo ng ponzu. To reduce lang. Ayan. Makikita niyo yan, no? Pag nagbabubbles na ganyan, tapos nababawasan, nag-evaporate yung liquid, mas nagko-concentrate yung lasa niya. Yun. Bango. Okay? Gisa-gisa lang, ganun lang. Napaka-basic ng ingredients. Kung gusto niyo lagyan ng sibuyas, okay lang din. Pero ako, I like it very garlicky. Tapos, meron din tayo ditong pasta water. So, lagay natin yung pasta water natin. Tapos, ganun ulit. Hayaan lang natin ito muna mag-simmer ng kaunti. Tsaka natin ilalagay yung ating pasta. Okay? Okay. Tapos, kuha pala tayo konti ng sesame seeds. Kasi, para din mas may ibang flavor pa siya. Tapos, merong konting bite pagka kinagat nila mamaya. Yung mga kakain. Pero kasi gagarnish din naman natin to. Para lang maluto siya. Pero tinoast ko na yun. So, mas merong lumabas na aroma. Okay? So, medyo lalapot-lapot na to maya-maya. Lagay tayo ng konting-konting sesame oil. Kasi, lalagay din natin to sa pang-garnish natin. And then, lagay na natin yung ating pasta. Hindi natin ito ilalagay lahat. Para mas maraming maraming sangkap. Mas maraming nakalagay. Oh. Eto, in-undercook ko lang yung pasta natin kasi alam ko nga lulutuin ko pa siya. So, syempre, mag-a-add tayo ng cooking time doon. Ayaw naman natin na hindi na al dente yung natin, yung pasta. Pero syempre, mamaya pa tayo magpe-plate mga kasangbahay. After nyan, alam niyo mga kasangbahay, pwede na kayo mag-season konting-konti. Konting asin lang. Tapos, konting black pepper. Tapos, chili flakes. Nakalimutan ko tong ilagay sa mga ingredient list natin, pero optional lang naman kasi to para lang may kick. Tapos hinaan natin ang apoy kasi baka maging na siya, masyadong tuyong-tuyo. Okay, napakita ko na ba yung plating natin o mamaya na? Kasi mamaya na lang. Sige, para din mas matakam kayo. Dahil gusto ko kayong pakitaan ng skills ko kung gumaling na ba ako mag-plating. Pero so far mga kasangbahay, ito ay luto na. Lilipat na lang natin siya sa ating lalagyan
para mag-garnish na natin siya. Okay, mga kasangbahay, short break muna tayo. Hintayin niyo ako mag-plating. Nagbabalik ang inyong munting kusinera. At eto na, sabi ko nga sa inyo mga kasangbahay, plating na tayo. Kasi po, ang pasta, mas masarap po siya na siniserve right away. Kasi usually po, pagka kunwari, kaya ayoko nagdadala ng ano talaga ng pasta pag kunwari as a gift, ganyan. Kasi parang nahihiya ako kasi baka mamaya pagdating doon sa kanila, hindi na masarap. So, okay. Maglagay lang tayo ng konting height sa sa ating pasta. So, hindi, di ba? Hindi siya hindi siya dumidikit yung mga mushrooms. Kasi nga madulas. So, ngayon, kukutsarahin natin para dumikit siya doon. Okay? Lagay tayo. Okay. More. Para sabihin nyo, hindi ko kayo tinitipid. Hindi nga tinamad, pero tinipid naman. Huwag ganon. Okay? Tapos, diba, mukhang pang Japanese, Chinese style yung ito natin. Kasi fusion to, mga be. Okay? Ngayon, maglalagay tayo ng gyoza. Para lang, di ba, pagka kumakain ka, parang gusto mo nang may konting ba maganda? Yan, pretty. Kasi hinahanap ko yung pinakamaganda. Yan. Tapos, meron ako ditong onion leeks na garnish. Lagyan lang natin dito sa ibabaw. Tapos, konting sesame seed na hindi mabuhaghag. Yan. Ayaw niya mabuhaghag. Okay? Tapos, drizzle tayo ng konting sesame oil. Konting-konti lang kasi baka maging overpowering naman. Hindi na siya maging ponzu pasta, maging sesame pasta na siya. And then, one last, nung fresh na ponzu natin. Kung hahanapin niyo yung bote, mga kasangbahay, usually ganito yung itsura niya sa mga Japanese groceries. Okay? Tapos, konting-konting drizzle lang para mas may asim. Para kayong naglagay ng toyo mansi. Yan! And that's it for our ponzu pasta. Buhatin ko. Tadaan! O, diba? Very easy. Tapos, medyo close naman siya sa natin, flavor profile na gusto nating mga Pinoy. So, sana magustuhan nyo. Ito, mga kasangbahay, itong recipe na gawa-gawa ko lang dahil luto-lutuan lang naman tayo. Pero masarap to, nagustuhan ko naman to. Sana magustuhan nyo rin, mga kasangbahay. At sana, sa mga iba pa nating recipes, masundan nyo. Siyempre, lagi kong paalala sa inyo, pag nasa kusina kayo, don't forget to cook with love and cook it right. That's right! Atahan naman natin ang iba pa nating mga kasama. Yan, ganyan lang dapat yung mga lutuan para pwede kong gawin sa bahay. Kasi pag medyo mahihirap, parang ayoko na. Papasa ko na lang yun sa mama ko. Pero Kayang-kaya yung mo mga yan. ganito, kahit yung mga hindi pa masyadong magaling sa kusina, pwedeng magawa. That's Perfect, right! diba? Pero ito mga kasambahay, good news para sa mga naghahanap ng bagong lugar na pwedeng bisitahin para mas makilala ang mayamang kultura at kasaysayan ng ating bansa. May magandang balita kami para sa inyo. Binuksan na kasi ng National Museum of the Philippines o NMP ang kanilang Regional Component Museum sa Baler, Aurora. Gusto kasi nilang i-preserve at i-showcase ang mayamang kultura at historya ng Aurora Province. Bukod pa dyan, mas magiging accessible na ang collections, programs at services ng NMP sa publiko. Makikita rin dito ang cultural traditions, biodiversity, artistic heritage, Philippine and Spain's historical ties, at ilang artworks mula sa National Fine Arts Collection. And fun fact, 22nd National Museum na ito sa buong bansa, pero ito ang first component museum sa Central Luzon. Kaya para sa mga gustong bumisita, bukas ang museo mula 9 a.m. to 5 p.m. for free! For free! For free! At least nadami na yung
pwedeng pagpuntahan once na Oo. pumunta ka ng Aurora, di ba? Kasama na to sa Tama. bucket Oh, list. mahilig sa museum. Again, it's For free! Oh, speaking of free, libre din dito sa ating MCGI Diagnostic Centers and MCGI Charity Centers. Narito po ang schedules ng MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po ay Mondays to Fridays. Pero pag Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pag Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. Yan, meron din tayong weekly medical mission mga kasangbahay na ginaganap natin dyan sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday naman po ang schedule at ang registration time po 5 a.m. hanggang 9 a.m. At meron din pong MCGI Charity Center sa Valenzuela City na nasa number 22 T. Serrano Street, Marolas, Valenzuela City. Open po sila every Monday at ang kanila pong registration time dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. Siyempre, meron din po tayong MCGI Charity Center sa Parañaque City. Located po sila sa 4th floor ng 88 Square Mall, Barangay San Judicio, Parañaque City. Every Tuesday naman sila, mga kasambahay. Ang registration time is from 5 a.m. to 9 a.m. Bukas din po ang MCGI Charity Center sa Quezon City, number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang ating MCGI Charity Center sa Davao del Norte, located at Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday. Ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At syempre, ang ating MCJ Clinic na located po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At ang schedule po natin dyan ay every Friday. Ang registration time naman po ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. At para naman kita-kit. Kita-kits dyan, mga kasabay. Sorry. Oh, ito na. Totoo na to. Para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features. Huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Yes. Again, it's For free! Libre. Kita-kits! Oh, binabati natin sila Hazel Pat, Andrew, Rica, Rhea, AJ, and Maricel. Good morning! Elise. Good morning sa aking mamsi. Good morning din sa mga nakasama namin ng Friday. Yes! Sino ba yun? Thursday. Ay, Thursday pala. Sino yun? Thursday, Friday. Nag-uwian sila nung Friday. Napagod. Pero mga kasabay, are you looking for high-quality Parang time skincare that won't break the bank? Visit na sa BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located sila sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal. And meron din sila sa The Big Orange Building in Caloocan. Nag-offer sila ng wide-range beauty treatments and meron ding certification through fast-track training programs and test the NC2 options. Thank you, Miss Glenda Vasquez. Heart. Pagbati mula kay Tini, ang inyong binibini. Yan, ako naman po, ginigreet ko lang ng good morning ang aking Mami Virgie and ang family ko sa Las Piñas. Good morning! Yan, good morning din sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. At maraming salamat din po sa Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number 1. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa ating simula kaina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayo muli para salubungin ang araw ng may ngiti at sigla dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya!